Kung ano ang makaka-ensure na ligtas siya, na buhay siya, na makakapag-testify siya, okay sa akin yun. Kasi gusto natin malaman kung sino ang nasa likod niya. Gusto natin aminin niya na gawa-gawa lang yung testimonya niya laban kay VP Sara. Tapos kung titindigan niya yung testimonya niya, edi gusto natin yun para mabasag siya on cross-examination, mahubaran yung mga politiko, mga kongresista na nagtutulak na to na politically motivated lang talaga. Hindi ebidensya, hindi pananagutan ng habol nila. Yung mga sinungaling sa bibig na uhuli yan eh. So sige lang, diba? Mag-testify ka. Wala namang pumipigil sa'yo, hindi ka namin pipigilan. Gusto ka namin mag-testify. Attorney, ngayon established na walang connection talaga si VP Sara dito kay Madriaga. Sabi nga, prosecutor's dream to eh. Pag na-cross-examine to, talagang lulubog to. Ngayon, ang tanong lang, just in case ma-impeach si VP Sara, magagamit ba ito para matanggal o mabaliwala yung impeachment? And second, yung sinasabi ng karamihan ng mga trolls o yung mga manunood sa kabila, na ginagamit nyo daw ito para chilling effect or wala nang lumabas na mga witnesses para patungkol dito naman sa impeachment. Unang-una, lahat ng abogado alam na pag nag-file ka ng perjury complaint tapos may impeachment, hindi maapektuhan yung impeachment. Hindi siya mapipigilan na mag-testify sa impeachment. Pangalawa, kung totoo yung sinasabi niya, edi dapat hindi siya natatakot. Diba? Dapat walang rason para matakot siya. So, hindi ko nakikita kung bakit magkakaganon ng effect kung totoo yung sinasabi niya. Tapos yun nga, dahil nga alam namin na hindi mapipigilan yung testimony niya sa impeachment, kaya okay lang sa amin i-file ito because gusto nga namin siya mag-testify eh. Para mapakita niya sa buong mundo na sinungaling siya. Diba? Na para mabasag nga siya sa cross-examination. May analogy kami na itong si Madriaga, parang Trojan horse ito eh. Pero gawa nila. So, kung gusto nilang papasukin to sa Troy, hindi namin sila pipigilan, diba? Inyong-inyo na yan. Diba? Gusto nga namin yun eh. Pero, hindi pwedeng hindi siya managot. Diba? Hindi naman pwedeng abangan na lang natin sa impeachment, basagin na lang natin. Walang consequence. Yes. Diba? Kailangan, pag napatunayang sinungaling ka, nagsinungaling ka, kailangan makulong ka. Yes. Attorney, di po dapat ito maprotektahan kasi pwede niyang i-lead kung sino boss niya eh. Kung kaninong tanim to eh. So, agree ba tayo na sinasabi din doon sa impeachment na kukunin na nila? Doon na lang sa Congress. Sa akin, para sa akin, okay sa akin yun. Kung ano ang makaka-ensure na ligtas siya, na buhay siya, na makakapag-testify siya, okay sa akin yun. Kasi gusto natin malaman kung sino ang nasa likod niya. Gusto natin aminin niya na gawa-gawa lang yung testimonya niya laban kay VP Sara. Tapos kung titindigan niya yung testimonya niya, edi gusto natin yun para mabasag siya on cross-examination, mahubaran yung mga politiko, mga kongresista na nagtutulak na to na politically motivated lang talaga. Hindi ebidensya, hindi pananagutan ng habol nila. Yes, kabaliktaran, no? Kabaliktaran pala ito ng propaganda nila na hinaharas daw siya sa kulungan. Tapos kamakailan lang, merong balita rin coming from yung lawyer niya na billions daw ang ino-offer para manahimik siya. Anong komento niyo dyan? Hindi, gusto nga namin siyang kumanta eh. Sabi ko nga, we don't want him silence, we want him singing like it's videoke night. Kasi yung mga sinungaling sa bibig na uhuli yan eh. So sige lang, diba? Mag-testify ka. Wala namang pumipigil sa'yo, hindi ka namin pipigilan. Gusto ka namin mag-testify. Nag-start to yung paglabas ng kanyang testimonya. November 2025, tama? Ano sa tingin mo yung timing nito? November, bakit bigla siyang lumabas? Paano siya lumabas? Ang pinaka-analysis namin dito is
talagang hinahabol yung impeachment. Kasi ang kakulangan nung unang round of impeachment last year is hindi nila mapatunayan kung saan pumupunta yung confidential funds. Kaya iniisip namin, inimbento nilang tong si Madriaga para ngayon meron na silang witness na makapagsasabi na yung confidential funds ng OVP at ng DepEd, dito napunta yan. Si Madriaga ang nag-deliver kung kani-kanino. So, yun ang tingin kong nangyari dito. Hinabol nila tong impeachment, hinabol nila si Madriaga para mabuo yung butas dun sa ebidensya nila. Attorney, no, ang pagkakaalam natin, itong mga nagsusulong nitong impeachment, gusto makasuhan si VP Sara Duterte, ay meron din yung iba dyan eh. May kinakaharap din ng mga kasalanan sa batas eh. Especially si Madriaga, no. Naalala ko lang yung isang legal maxims na he who comes to court must come with clean hands. Is it applicable ba in case of Madriaga? Hindi naman siya applicable per se. Ang mas applicable dito para sa akin yung false is in uno, false is in omnibus. False in one, false in all. Bakit? Kasi yung background ni Madriaga na sinasabi niya sa affidavit niya, nagtrabaho daw siya sa Presidential Security Group, nagturo daw siya doon, siya daw yung bumuo ng VP SPG ni VP Sara. Yung mga allegation na yon, kailangan niyang maging totoo yun eh, para maging credible na insider siya, para maging credible na pinagkakatiwalaan siya ni VP Sara para gawin tong pag-deliver di umano ng pera. Pero napatunayan natin yung mga magigiting na former PSG commanders natin, matapang na sinabi na wala kaming kilalang Madriaga, never namin naka-enkwentro yan sa PSG. Nalaman lang namin na buhay siya nung lumabas itong Madriaga affidavit. And even kahit na sabihin na hindi namin siya nakilala or nakita, hindi rin siya qualified. Kasi dahil nga sa criminal history niya. So ang paliwanag nga ni Brigadier General Cabangbang, pag nagsiscreen nga sila ng mga bisita ng Pangulo, pag nakita nilang may criminal record, di nga nila papalapitin eh. So, paano naman magiging qualified dito na magtrabaho para kay PRRD, for example? Kung kahit nga picture or meeting, di nila papayagan. Ayun. Isa pang tanong, in your own legal standpoint, base po dito sa mga hawak ninyong mga ebidensya, may tayo ho ba itong pinaglalaban ni Madriaga? May tayo ho ba siya? May lakas po ba yung kaso na ito? Paano po ba? Yung kaso namin sa kanya malakas. Sigurado yun. yung sinasabi niya kay VP Sara, walang basihan. Yun ang katotohanan doon. Kaya hindi ko rin maintindihan kung bakit, kunyari sila Terry Ridon, tsaka sila Benny Abante, hat na pa-testify itong si Madriaga. Kasi wala talaga silang mapupulot dito kundi kasinungalingan lang. Kaya, di ba, yun nga, kung hindi kayo mapipigilan, sige lang, tuloy-tuloy nyo lang yan. Kasi nga, yan mismo ang wawasak sa mga plano nyo laban kay VP Sara. So, sige lang, okay sa amin yan. Attorney, alam naman na natin ngayon na sinungaling talaga tong si Madriaga at obvious naman. What if po na mabaliw yung humahawak dito at ipapatay ito Nako. para lang maging mabigat na ebidensya, para lang maisisi kay VP Sara. Ano po ba yung mabigat na ebidensya na po ba yung ganung gawain? Kasi pwede nilang gawin yun eh. Alam naman natin ang kayang gawin ng mga anti-Duterte. Sana hindi mangyari yun. Pero kaya ako nga paulit-ulit sinasabi na gusto namin buhay siya eh. Kasi alam ko na pwedeng mangyari yun eh, na isisisi kay VP Sara kung may mangyari sa kanya. Kaya ganito palang kaaga, sinasabi ko na sa lahat ng tao na gusto namin buhayan. Kasi it's out of her interest na masaktan siya or may mangyari sa kanyang masama. Kasi yun nga, siya mismo, si Madriaga mismo ang nagpapatunay na
politika ito, hindi ito pananagutan ng habol dito. Pagdating naman, attorney, doon sa sa background checking kay Madriaga, noon bang binuo niya yung isip na yan, yung parang grupo to campaign for VP Sara? Ano na siya? Involved na siya dito sa mga krimen na ito ng kidnap for ransom? Hindi ko lang alam, pero by that time, 2020 kasi nabuo yung isip eh. Nakalabas na siya ng kulungan. Nakalabas kasi siya ng kulungan 2003. Na-aresto siya 1997, na-convict siya, kidnapping for ransom, pero na-acquit lang siya sa Supreme Court. So nakalabas siya. Naging kaibigan niya si Attorney Ryan Kilala. So, tinatanong nga namin si Attorney Ryan, bakit mo naman kinibigan to? Isang ganitong klaseng tao, di ba? Parang halos sinisisi na siya ng mga malalapit kay VP Sara na, ikaw may kasalanan ito, ba't mo ba kinibigan? Nagkaroon tuloy ng link. Sabi niya, hindi niya lubos maisip na nakulong na siya, uulitin niya pa. Parang ganon. Pero hindi mo kasi mapipigilan, Boss Dada, yung mga tao na gustong sumuporta. Hindi naman yan sasalain eh. Kasi independent support group nga yan eh. Hindi naman yan Hindi lang iisa gumagalaw yan. ng... Napakarami yan. Hindi lang iisa yan. Napakarami. In fact, doon sa inauguration, yung EC Pilipinas, isa lang yan sa 50 campaign support group na naimbitahan sa inauguration. So, and yet, hindi pa si Madriaga mismo yung naimbita. Si Ryan Kilala pa yung naimbita. So, yun ang nagpapatunay talaga na wala silang relasyon. So nung siya ay nakulong nitong kailan siya huling nakulong? 2023. Yung hinuli siya ng kapulisan natin. Considering na konektado siya sa isang parallel group na tumutulong kay VP Sara, natanong nyo ba si VP Sara or yung campaign team niya or yung grupo niya, ano yung naramdaman nila nung nagkaroon sila ng isang supporter na konektado sa ganito? Hindi, bago lang kasi ako sa bagong katrabaho ko lang kasi si VP Sara, so hindi ko siya natanong nung pumutok yung issue. Pero hindi niya kasi talaga kilala tong si Ramil Madriaga. Ang kwento nga dyan ay, and I think nasa affidavit din to ni Attorney Ryan Kilala, nung pumutok yung issue, dahil nga binanggit yung EC Pilipinas, tinawagan pa ni VP Sara si Attorney Ryan na, sino ba to? EC Pilipinas daw. Di ba grupo mo yon? So doon lang pinaalala ni Ryan Kilala na itong si Ramil Madriaga, ang leader na itong ECIP. Dati na siyang nakulong for kidnapping for ransom, kaya ako siya nakilala because actually, yung San Sebastian Legal Aid ang nag-abogado para dito kay Madriaga. Kaya siya nakalabas ng kulungan, na-acquit siya dahil sa efforts ng San Sebastian Legal Aid. Tapos naging kaibigan niya. Tapos yun nga, eventually naging tagahanga ni VP, bumuo ng campaign support group. So itong si Attorney Ryan, obviously nagsisisi siya. Nagsisisi siya na nakipagkaibigan siya dito, nagsisisi siya na pinagkatiwalaan niya tong taong to, at na-connect niya kay VP Sara ng hindi sinasadya. Kasama siya sa mga nagtestify Yes. for VP Sara. Of course, Hindi oo. kilala ni VP Sara to. And katulad ng sinabi mo kanina, walang testigo si Madriaga para patunayan naman lahat ng mga akusasyon niya kay Wala VP pa. Sara. Pero I'm sure may susulpot dyan na baka puro mga preso din. Kasi nakita ko din yung kanyang affidavit, attorney. Parang sa dulo, parang open-ended siya eh. Sinasabi niya na meron pa siyang idadagdag na mga na testimonya. Pero kami din, yung 7 witnesses na yan, panguna lang yan. Pagka naglabas siya ng panibagong kasinungalingan, magdadagdag din kami ng sarili namin. Attorney, hindi ba malayo sinabi na overwhelming nga yung ebidensya? So, napakalayo na sa katotohanan. Tapos prinisinta pa ng congressman for impeachment. Hindi ba pwedeng makasuhan yon? Mas mahirap yun na i-pursue yung kaso na yun versus mga congressman. Pero
ang gusto natin mangyari dito is makita ng tao. Kung hindi pa obvious noon, 'di ba? Hindi pa obvious noon na politika ito, mas lalo na ngayon. Kasi itong si Madriaga nga walang katotohanan ng sinasabi. Dahil sobra-sobra yung ebidensya na gawa-gawa lang, posibleng konektado yung tao na nagpresenta, di ba? So, bakit hindi natin pwedeng panagutin yun? Pwede nating kasuhan pero ako sa standard ko, ayokong nagsasayang ng oras. Pagtingin kong wala akong smoking gun, hindi ko i-pursue yan kasi magsasayangan lang tayo ng oras siguro pag may lumabas na talagang matibay na ebidensya na itong mga to nagmi-meeting, talagang sila yung nag-provide ng storya dito sa taong to, or kung si Madriaga mismo ang umamin, Hindi, di ba? hindi kasi, di ba yung nabanggit nyo, ito yung nilalako ni Trillanes. So yun, medyo malaking ebidensya na ito na konektado dito. Possible si Trillanes. Like, lahat tayo dito, nag-uusap tayo, lahat tayo naniniwala na nasa likod, isa sa mga nasa likod nito si former Senator Trillanes. Pero yung standard kasi ng batas natin sa criminal cases, mabigat proof beyond reasonable doubt sa korte. Bago ka umakyat sa korte, pinalitan na nila yung standard, pinaakyat pa nila to reasonable certainty of conviction. So, para lang ma-hurdle mo yun, kailangan talaga meron kang solidong ebidensya.